Magandang gabi, mga repa ko at mga kababayan sa bansang Pilipinas. Magbibigay lang ako ng maikling komento at reaksyon at suhestyon, no? Regarding sa nangyayari sa politika ng Pilipinas. Again, sariling opinion ko lang to. No? This is just my piece of comment. You may hate it or like it. It's it's my own understanding. Okay? So bear with me. Just a piece of opinion. Okay? Ito ay patungkol sa nangyari kahapon sa hearing ng House of Representatives in good governance. At dumating at umaten si Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte sa Office of the Vice President. At ang nangyari is na-cite in contempt siya because of marami yung binanggit, no? Bottom line is hindi sila naniniwala sa explanation ni Attorney Lopez, sa letter ni Attorney Lopez na at sa sinasabi nilang pag hindi pagrespeto ni Attorney Lopez sa institusyon ng House of Representatives. So sinight in contempt siya ni Congresswoman ng ACT Party List na si Congresswoman Franz Castro at ikinulong sa House of Representatives Detention Center, no? At mga around 8 p.m. is bumisita, no, si VP Sara at doon na nagpaumaga. Basically hindi na umalis, no? At doon na siya nagstay sa office ni Kong Pulong Duterte, yung kapatid niya na congressman ng Davao City 2nd District ata, no? So, at hanggang ngayon, no, basically katatapos lang ng niya, no, I think an hour ago, no, matapos yung press briefing slash press conference niya via Zoom ni Vice President Inday Sara. At nandun siya sa opisina ni Kong Pulong, no. At doon na raw siya, no, doon na siya mag-office at hindi na siya aalis doon hanggang hindi makaalis yung mga tao niya, no. So ano bang nangyari, no? Para bang nakakaubo tuloy, no? Only in the Philippines. Only in the Philippines at abangan ang susunod na mangyayari, abangan ang susunod na kabanata. Talaga naman, no? Talaga naman. Ay, nako. Hindi ko lubos maisip na nangyayari ito sa Pilipinas at nasa, na tayo? 2024 na, magto-2025 na. At eto pa rin tayo, no? Ang tindi pa rin ng politika ng Pilipinas to the point na nag-aawayan, nagbabatuhan ng putik, magkabilang kampo. Ngayon ngang gabi, nung sa press briefing ni Inday Sara, may binunyag siya na I think alam naman natin yung convicted congresswoman na si Franz Castro, so inulit na naman niya yon. At may binunyag siya na isang congressman, no? Hindi naman niya sinabing congressman or congresswoman, basta isang representative na may utang sa law firm ng kanyang asawa, 9 million. No? So, alam ko, bukas, lalabas na naman yan ng mga, lalabas na naman na kwento yan. Kasi, yun nga, mahilig tayo Pilipino sa mga chismis baga, no? Yung telenovela ba? No? So, yung mga next na mga moves ng mga bawat, magkabilaang panig, no? Kasi kanang umaga nag-press conference si Kong Chua at yung Sergeant at Arms ng House of Representatives. Kasi nga naman kagabi nandun nga natulog si
vice president, at I think pinatayan siya ng ilaw, no? Kasi nga merong I think merong palisiya ang HOR na austerity measure. So I think by 12 midnight papatay sila ng ilaw, etc., etc. At according kay VP Sara kanina sa press briefing niya, okay lang naman, at he congratulated, she said na na maganda yung move na yon kasi at least makakatipid daw ang HOR sa kuryente, pati nga sa tubig, sinabi niya so hindi ko alam kung sarcastic ba yon na na komento, na paano ba, parang pang pang asar ba, kasi parang your move, my move, your move, my move. Ganon yung nangyayari ngayon So, at tayo naman, kasi nga mahilig sa telenovela ang Pilipino, inaabangan natin. So, again, tomorrow, aabangan na naman natin kasi definitely sasagot na naman tong kabilang panig, yung mga binatuhan ni Vice President Inday Sara ng mga komento. Ang lang nito, nag-i-enjoy tayo, nag-i-enjoy ang Filipino sa sarsuela na nangyayari. Pero eventually, ang talo dito is tayong mga Pilipino. Tayo lahat, kasi una, nagiging katatawanan tayo sa buong daigdig dahil sa sarsuelang nangyayari. Pangalawa, yung mga congressman natin at congresswoman at pati si VP Sara, hindi na nakaka-concentrate. I'm not saying na hindi nakakatrabaho, kundi hindi na nakaka-concentrate sa mga gawain nila. Kasi syempre, ang focus nila ngayon is ang bawat panig. Ang Office of the Vice President definitely would be defending themselves. And that's human nature When you're under duress, you will be defending yourself. But on the other hand, ganoon din naman ang gagawin ng HOR di ba? Kaya nga, di ba, may mga komento na wala nang nagawang maganda ang HOR kasi nga even sa mga sakunang nangyayari, wala nang nabibigay na tulong, etc., etc., because ang focus nila is destroying the Dutertes, di ba? Yun yung may sinasabi. At even on the other side, on the other hand, kahit sabihin natin na the OVP is still doing the outreach program due to the disasters na nangyayari, the mga typhoons na nangyayari, pero don't tell me hindi sila naapektuhan sa mga nangyayaring mga issues na binabato sa kanila. Nagkakaroon yan ng disturbances, mentally, emotionally, at I think inamin naman yan ni VP Sara na yung mga tao niya is nagkakaroon na ng mga depression, natatakot na, nahihiya na, yung mga ganon. So that's a sign of an issue, na apektado sila, sa nangyayari. So yes, pati nga ang aso ko naapektuhan na. Tumatahol na. Anyhow, so tayo nag-i-enjoy. Ako personally nag-i-enjoy ako sa comedy na nangyayari. I find it amusing, I find it amusing na ito yung nangyayari on that 2024, year 2024, nangyayari pa to. 'Di ba? Unprecedented, I think ako personal to na analysis. This is brought about by ambitions, hindi pa mature ang Philippine politics, hindi pa mature ang Philippine politics, at we still remains to be drawn on the position na throwing muds and stones at each other, pulling each other down by throwing muds and stones
to the detrimental of the other, no? Ikaw ang manalo at the detriment of the other person. So, I think, hindi lang naman dito sa Pilipinas yan, pero I just hope and pray na gumraduate na tayo doon sa ganong sitwasyon, no? Kasi, naglalabasan ang baho nila. Siguro, that's a beneficial for the Filipino voters kasi malalaman mo talaga who's who. Who's clean and who's not clean, di ba? You can really pick kung sino yung iboboto mo talaga na sincero sa commitment, dedikasyon at sa serbisyo publiko. Di ba? Yun yung punto doon. Pero, yun nga, I think siguro dadaan talaga tayo sa ganong stage bago natin ma-attain yung next level. No? Pero I doubt if in my generation or in my lifetime mangyayari yon. I doubt. Pero again, nasa realidad tayo, no? Nasa realidad tayo na nagbabatuhan sila ng putik at nag-i-enjoy naman tayo sa nangyayari. Ang sa akin lang, next year magkakaroon na naman ng botohan. Let's use our head. No, let's use our head. Kung sino talaga ang pipiliin natin na makakatulong sa bansang Pilipinas. Kasi I think nakikita naman natin na ngayon, no? The pictures, the briefings, the conferences, the hearings will give us already a clearer picture of really who's who, di ba? Who's who. At syempre, both parties have their own supporters. That's a given. Both parties have their own supporters. Ang sa akin lang, you have one chance every 3 years. You have one chance every 3 years to vote what you think is right. And I hope and certainly hope and pray na gawin nyo yun ng tama para sa bansang Pilipinas and para din sa sarili natin, no? Kasi yun lang yung nangyayari, yun lang yung magagawa mo after 3 years ka lang always nagkakaroon ng chance kasi lalapit sila sa inyo, lalapit sila sa atin, magpakumbaba, manghihingi ng boto natin. Yun lang yung time na meron kang capacity na mamili. At ang sa akin lang, gamitin natin ang ulo natin sa pagpili. No? Kasi marami dyan. Definitely marami dyan na gustong manalo or lahat sila gustong manalo. Pero hindi lahat sa kanila ay deserve na manalo. No? So, ito is another classic example of Philippine politics at its worst. No. Philippine politics at its worst. So, ang akin lang, sana matauhan na tayo, sana makapili talaga tayo ng matinong leader, no, sa 2025 election. Kasi ito yung edge ni VP Sara. No. VP Sara would still be the Vice President until 2028 pag hindi siya ma-impeach. Okay? And most likely, hindi naman kakayanin ang impeachment before yung mag-end ang 2020, before ang 2025 election. Malabo na yon. So, malabo nang magkakaroon ng impeachment. Okay? Pwedeng pumasok ang impeachment sa House of Representatives. Pero I doubt na lulusot yan sa Senado. Because ang advantage side ni Inday Sara Duterte, the VP, is it's election year. The Senate, the senators will be elected nationwide. So they do not want to risk
the reputation, no? Kasi mahilig ang Pilipino sa underdog. At ngayon, ang nakikitang underdog is si VP Sara. No, sabihin na natin, no, maka-DDS ka, makakabilang panig ka. Sino bang underdog dito? Di ba si Inday Sara? Or maraming magsasabing si Inday Sara ang underdog kasi siyang inaapi ngayon. Siya lang ang sasalita against halos lahat. 'Di ba? May ilan na nagde-defend sa kanya pero other than that inaano siya. Tinitira talaga siya. So sa scenario pag i-impeach nila o ipasok nila ang impeachment within this year before election, yari ka. That's my personal touch. Yari ka. So, I doubt kung papasok yan ngayon. And, kaya doon papasok yung vote by 2025, May of 2025. Kasi nga, kung talagang malakas ang Duterte, mapapalitan yung mga ayaw kina Duterte, mapapalitan, hindi mananalo. So magkakaroon na naman ng bagong consensus sa House of Representatives at even sa Senate. So, di ba? And you only need another 3 years. After that, presidential election na. So, medyo tight talaga, no? Especially kung wala naman talagang clear evidence o heavy evidence. Kasi nga, kung may ebidensya naman talaga pare, ganito, mga rep ako, kung talagang may ebidensyang matibay na ebidensya, matagal na siguro na dapat final na lang nila yung impeachment case. Di ba? Ba't pa pinapatagal? Di ba? Ba't nagkakaroon ng hearing? Ngayon, tingnan nyo, cancel yung hearing kahapon. 21, kahapon. Cancel yung Quadcom hearing kahapon. Bakit canceled? Kasi kung maka-Duterte ka, sasabihin nila na natalo sila nung dumating si Duterte, yung ex-president. Kaya ayaw nilang they do not want to lick their wounds ba. So kung magkakaroon ng yung matuloy yung hearing, kung ituloy na yung hearing kahapon, baka masigunda mano sila. Di ba? So, parang unti-unti nilang dinideviate ngayon. So, target na naman is purely kay VP Sara. Impeachment. Ay, nako. So, kita mo na may issue talaga ang Philippine politics, no? Mapa-Inday Sara ka man, o mapakabilang panig ka man, mapa-House Speaker ka man, Congressman Martin Romualdez, pareho talaga tayong talo lahat dito. Kasi wala na tayong nagawa kundi manood, makinig, mag-enjoy, at sila naman nagdedepensa at hindi na napapabayaan na ang kapakanan ng bawat Pilipino. So, again, guys, sa akin lang, matuto na tayo sa nangyari sa nakaraan. So, let's try to vote via our conscience. Select the best sa tingin natin makakatulong sa atin. Okay? And again, only in the Philippines, abangan ang susunod na kabanata. Ito na lang. Hanggang dito na lang ako. Please do like, share, and subscribe on my channel. Ciao guys. Let Nick out.